Nag-iisang apo si Owen ng isa sa pinakamayamang negosyante sa kanilang lugar. Sa edad na 27 ay masasabing successful na ang binata sa kanyang buhay. Bata pa lamang si Owen nang maiwan sa poder ng kanyang lolo na si Don Moreno dahil maagang namayapa ang kanyang mga magulang. Pinaaral siya ng Don hanggang siya'y makapagtapos. Si Don Moreno ay ang nagmamay-ari ng libo-libong ektaryang lupain sa kanilang lugar. May kumpanya rin itong itinayo sa iba't ibang lugar at si Owen ang namamahala dito. Sa madaling salita ay nag-iisang tagapagmana ng lahat ng binata. Sa oras na pumanaw ang Don ay mapupunta kay Owen ang lahat-lahat ng pagmamay-ari ng kanyang lolo. Ngunit masyadong mautak ang matandang lalaki dahil isang araw ay pinatawag niya si Owen sa kanyang opisina nang makauwi ito galing sa trabaho. "Kamusta ka, iyo?" Tanong ng Don nang makita ang apo. Kaagad namang nagmano si Owen, sabay upo sa harapan nito. "I'm doing great, Lo. Ikaw, kumusta ka dito sa mansyon? Hindi ka ba nabuburyo dito?" "Nabuburyo nga rin ako, Owen. Lalo na at wala naman ako masyadong ginagawa sa asyenda." "Bakit hindi na lang kayo pumunta sa ibang bansa at doon magsaya, Lo? Masyadong malungkot ang buhay mo dito sa mansyon. Lalo na at palagi akong wala dito dahil sa kumpanya." Huminga ng malalim ang matanda, sabay titig kay Owen ng seryoso. "Bakit hindi ko na lang kaya ibigay sa'yo itong lupain, iho? Huwag ko na lang kayang hintayin na mawala ako bago ko to ipasa sa'yo." Natawa naman si Owen, sabay iling. "I can't accept that, Lo. Masyadong masakit sa ulo tong kumpanyang pinamana niyo sa akin. Tapos ngayon, bibigyan mo pa ako ng lupain? No thanks. Masyado pang maaga para dyan." "Bakit parang pakiramdam ko ay ibebenta mo tong libo-libong ektaryang lupain sa oras na mawala ako, iho? Wala ka atang plano na pamahalaan ng asyenda." "Hindi naman sa ganun, Lo. Bakit ko naman ibebenta pinaghirapan mo yan. Takot ko lang sa'yo, no? Pero teka lang, Lo, ah. Yan lang ba ang sasabihin niyo sa akin kaya niyo ako pinatawag dito?" "Hindi, apo. Naisip ko kasi na nasa tamang edad ka na. Mas makakabuti siguro kung maganap ka na ng magiging katuwang mo sa buhay. Hindi ko na kayang mamahala dito at ayaw mo namang tanggapin ang lupain na ibibigay ko sa'yo." Napataas ang isang kilay ni Owen sa narinig at seryosong tinitigan ng matanda. Nakita niyang seryoso ang Don, kaya mabilis siyang napatayo. "No, Lo! Hindi pa ako interesado sa pag-aasawa. And besides, I'm just 27 for goodness sake." "Apo, iniisip lamang kita. Kaya ko ang sarili ko, Lo. Hindi na ako yung isang paslit na iniwan ng magulang. Pinalaki niyo ako ng maayos at nakikita niyo naman ito ngayon. Hindi ko kailangan ng katuwang sa buhay ngayon." Umiling ang matanda, sabay tayo sa kinauupuan nito. "Matanda na ako, iho. Baka naman pwedeng makita at mahawakan ko man lang ang magiging apo ko sa tuhod." Nanlaki ang dalawang mata ni Owen sa narinig. Kailanman ay hindi nila napag-usapan ng matanda ang tungkol sa apo, kaya nagulat siya sa sinabi nito. Maya-maya ay natawa ng bahagya si Owen. "Lo, you're just kidding, right? Kasi Lo, hindi magandang biro yan. Kailanman ay hindi pa pumasok sa isip ko ang pagkakaroon ng anak. Kaya hindi ko pa kayo mabibigyan ng apo sa tuhod. You know what? Pagod lang kayo, Lo. Mas mainam kung matulog na kayo at mag-usap na lang tayo bukas." Akmang tatalikod na sana si Owen para lumabas ng opisina ng Don nang biglang magsalita muli ang matanda. "Then babaguhin ko ang last will ko, apo. Hindi mo ako mapagbibigyan kaya mapipilitan akong ibigay sa mga nangangailangan ng lahat ng kayamanan na meron ako." Dahan-dahang humarap si Owen at tulalang napatitig sa matanda. "You're just joking, right, Lo? Hindi mo yan magagawa sa kaisa-isahang mong apo, di ba?" "Yes, I can, iho. You're 27 now, right? Di marunong ka nang tumayo sa sarili mo. You even mentioned earlier na hindi mo na kailangan ng kaagapay sa buhay." Mabilis na naglakad si Owen papalapit sa matanda, sabay upo muli sa harapan ng Don. "Hindi mo magagawa sa akin yan, Lo. Binigay mo na sa akin ang last will mo." Di ko yung baguhin dahil buhay na buhay pa ako. Ngayon, kung gusto mong hindi ko na baguhin ang nakasulat doon, di sundin mo ang gusto ko. Humanap ka ng babaeng papakasalan at kaya mong bigyan ako ng apo bago ko pagawin ang gusto ko. Pwede rin naman ako na maghanap ng babae para sa'yo, apo."
Mabilis na tumayo si Owen sabay iling. No! Hindi mo gagawin yan, Lo! Ang alin, Owen? Yung pagbabago ng last will o paghahanap ng babaeng para sa'yo? Huminga ng malalim ang binata sabay tingin ng seryoso sa matanda. Kilala niya ang kanyang Lolo Moreno. May isang salita ito at hindi ito nagbibiro. Both! Hindi mo babaguhin ang last will, Lo. At ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa asyenda. At ako ang maghanap ng babaeng mapapangasawa ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng Don, sabay tapik sa balikat ni Owen. Mabuti naman kung ganon, iho. Mabuti at nagdesisyon ka ng tama. Huwag kang hahanap ng basta-bastang babaeng ipapakilala sa akin, ha? Mas maganda pa rin kung may nararamdaman ka sa kanya bago kayo ikasal, kesa sa pinakasalan mo siya dahil gusto ko. Dahan-dahang tumalikod ang Don at lumabas na ng opisina. Kumakanta pa ito hanggang sa maiwan si Owen sa loob ng mag-isa. Bagsak ang balikat ng binata sa oras na yon. Tila imposibleng mapagbigyan niya kaagad ang matanda dahil wala naman siyang natipuhan ni isang babae sa buong buhay niya. Maraming nagkagusto kay Owen nung kabataan pa niya, ngunit ni isa ay wala siyang nagustuhan dahil nakasentro lamang sa pag-aaral at sa kanyang lolo ang buhay niya. Paano ako makakahanap ng babaeng papakasalan ko? Wala pa nga ako naging girlfriend eh. Ayoko ring maghanap si lolo ng babaeng para sa akin. Dahil baka matulad lamang ng dati. Wika ni Owen nang maalala ang pinaggagawa ng Don nung 18 anyos pa lamang siya. Kasalukuyan siyang nagbabasa ng libro sa kanyang kwarto ng mga panahong yon. Nang biglang bumukas ang kanyang pintuan at pumasok doon ang dalawang babae. Ang isa ay nakayuko lamang habang ang isa naman ay ubod ng kaartihan. Kasama ng dalawa ang kanyang Lolo Moreno. Gulat na gulat pa si Owen nang malamang nais ng kanyang lolo na maging nobya ang maarting babae para naman matuwa ito. Hindi pumayag si Owen sa gusto ng matanda dahil wala pa siyang balak na pumasok sa relasyon, lalo na at bata pa siya ng mga panahong yun. Kaya ngayong 27 anyos na si Owen ay hindi siya papayag na ang lolo niya muli ang maghahanap ng babae para sa kanya. Tumayo si Owen sa pagkakaupo at lumabas na rin ng opisina. Dumiretso na rin siya sa kanyang kwarto at doon ikinulong ang sarili. Napailing na lang si Owen nang marinig niya ang hiyaw ng kabayo sa labas ng kanilang mansyon. Alam niya na ang kanyang Lolo Moreno na naman ang nasa labas sa kayang paborito nitong kabayo. Ipinikit ni Owen ang dalawang mata at nag-iisip ng maayos. Alam niyang magtataka ang Don kapag may ihaharap ka agad siyang babae dito. Pero sa isip-isip niya ay kailangan niya maghanap ng babaeng posibleng hindi maghahabol sa yaman na meron siya. Is that even possible? May babae pa bang ganun? Lahat ata ng babae dito ay kilala ako. Naiiling niyang tanong sa kanyang sarili. Kung gagamitan ko kayo ng pera, gagawa kami ng kontrata na magpapakasal siya sa akin. Pero maghihiwalay rin kami kaagad kapag nasigurado ko na hindi magbabago ang will ni Lolo. Posible kaya yun? Napaupo si Owen sa kanyang kama, sabay gulo ng kanyang buhok. Sa mga sandaling yun ay nahihirapan siyang mag-isip ng plano para maibigay sa kanyang lolo ang gusto nito. Nagbihis na lamang si Owen at agad bumaba ng kwarto. Naabutan niya pa ang Don na paakit sa sala, bitbit ang baston nito. Oh, saan ang gala mo, iho? Akala ko ba'y magpapahinga ka? Tanong ng Don. Magbabar muna ako sa bayan, Lo. Kailangan ko ring puntahan ng girlfriend ko para kausapin tungkol sa gusto nyo. Oh, may girlfriend ka na ngayon? Akala ko ba'y wala kang girlfriend? Walang seryoso, Lo. Pero ayoko mabago ang last will mo kaya seseryosohin ko na siya. Natawa naman ang matanda sabay iling. Alam ni Owen na hindi ito naniniwala sa kanya. Mas mainam kung totoo yan, iho. Kilala mo ang Lolo Moreno mo. Hindi ako basta-bastang mapapaniwala ng kahit na sino. Kahit ikaw na apo ko. Pangiti-ngiti pa ang matanda saka dumiretso sa kusina. Napailing naman si Owen at tuluyan ng lumabas ng bahay. Kaagad siyang pumasok sa kanyang sasakyan at agad itong pinasibat. Napadpad si Owen sa isang mamahaling bar kung saan mayayamang klase ng tao lamang ang nakakapasok doon. Hindi na bago kay Owen ang lugar dahil paborito niya itong tambayan. Bukod sa magagandang musika ay nabubusog pa ang kanyang mga mata dahil sa magagandang babaeng naroon. Walang balak si Owen na kumuha ng isang babae pero hindi naman siya santo para hindi humanga sa ilan sa mga ito.
Ngunit hanggang tingin lamang ang ginagawa ni Owen dahil wala siyang balak na mag-uwi ni isang babae sa lugar. Sa gabing yun ay pumwesto si Owen sa paborito niyang lamesa. Balak niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit naisip niyang mas kailangan niyang mapag-isa sa mga oras na yun. Maya-maya ay nag-order siya ng paboritong inumin at tahimik na uminom ng mag-isa. Ang hindi alam ni Owen ay may nangyayari na sa likod ng bar na magpapabago ng kanyang gabi. Sa likod ng bar ay naroon ang nagagandahang kababaihan, maputi, morena, at ang iba ay nagtataglay pa ng ibang lahi. Ngunit agaw pansin ang ganda ng isang babaeng nakayuko lamang habang tahimik na umiiyak. Patuloy itong pinapagalita ng manager sa naturang bar. Lily, ano ba? Akala ko ba gusto mo ng trabaho? Unang gabi mo pa lang dito pero nais mo nang tumigil? Anong tingin mo sa pagtatrabaho? Isang laro? Hindi ko po kaya ang pinapagawa niyo sa akin, ma'am. Pasensya na po pero hindi ko talaga kaya. Anong hindi mo kaya? Ang simple-simple lamang ng gagawin mo, Lily. Sasayaw ka sa gitna. Gigiling-giling lang ng ganon. Tapos hindi mo kaya? Akala ko ba kailangan mo ng pera, ha? Ma'am, nag-apply ho ako dito bilang serbidora. Hindi po para magsuot ng ganito kaikling damit para sumayaw sa gitna. Totoo hong kailangan ko ng pera. Dahil nasa critical na kondisyon ng ama kong nasa ospital. Pero hindi ko naman po maaatim na gawin to. Huwag na lamang po to, ma'am. Please. Hindi pwede. Nais mong makatulong sa magulang mo, di ba? Pwes, gawin mo ang gusto ko. Hindi bababa sa 10K ang makukuha mo ngayong gabi kapag sasayaw ka sa gitna, Lily. Mayayaman ang mga customer natin dito. Pero hindi ko talaga kaya, ma'am. Bakit ba pinagsisiksikan niyo ang gusto niyo para sa akin? Marami naman akong kasamahan dito, ah. Dahil ikaw lang ang pinakamaganda dito, Lily. Hindi mo siguro napansin pero fresh na fresh ang dating mo. Sobrang ganda mo kahit na wala kang ilagay na kolorete sa mukha mo. Natural lang lahat na meron ka. Kaya imposibleng hindi ka mapansin ng lahat ng customer ngayong gabi kapag sasayaw ka. Huminga ng malalim ang babaeng manager sabay hilot sa sintido nito. Okay, fine. 1 minute. 1 minuto ka ramang sasayaw at bababa ka na kaagad. Pagkatapos ay pwede ka nang umalis at ibibigay ko na sa iyo ang sahod mo ngayong gabi. Kapag may matanggap kang tip ay sa'yo na lahat. Sumayaw ka lang, okay? Pagod na pagod si Lily sa oras na yon dahil kagagaling lamang niya sa ospital. Dumiretso lamang siya sa bar kung saan naghahanap ito ng tauhan sa kusina. Nabasa lamang niya sa isang flyer ang tungkol sa bar kaya pinuntahan niya kaagad ito. Ngunit nagulat na lamang siya nang matanggap ang isang pares ng damit na pilit na pinapasuot sa kanya. Nalula pa ang mga mata ni Lily nang makita ang kabuuan ng damit dahil halos wala na siyang saplot nang maisuot ito. Ngunit naisip ni Lily ang naghihingalo niyang ama sa ospital. 1 buwan na itong nakaratay dahil sa sakit na diabetes. Magsasaka lamang ang ama ni Lily at hindi niya napansin ang lumalaking sugat sa 2 paa nito. Kumalat na sa 2 paa ang sakit ng matanda at kinakailangan itong putulin sa lalong madaling panahon upang hindi tuluyang makaakyat sa katawan ng mikrobyo. Dahan-dahang tumayo si Lily at hinarap ang manager ng bar. 1 minuto, kapalit ng 10,000. Sige, papayag ho ako. Pero asahan yung hindi na ako babalik dito bukas. Hahanap na lamang ako ng ibang trabaho dahil ayoko sa ganitong trabaho. Kaagad nagtaas ng 2 kamay ang babae sabay ngiti. Deal! In 5 minutes ay lalabas ka na dyan at pupunta ka kaagad sa stage. Sa oras na magsimula ng tumugtog ang musika ay pwede ka nang magsimulang sumayaw. Umalis ang manager kaya napaupong muli si Lily. Tumulo ang kanyang luha nang makita ang larawan ng kanyang ama sa kanyang hawak-hawak na cellphone. Kapit lang tay. 50 mil lang kailangan natin para sa operasyon mo. Hahanap ako ng ibang mapagkakakitaan para maisalba pa natin ang buhay mo. Sa isip-isip ni Lily bago tumayo sa pagkakaupo. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili. Tanging lipstick lamang ang nilagay niya sa kanyang labi at pulbo naman sa kanyang muka. Tulad ng sinabi ng manager ay taglay ni Lily ang kagandahan kahit hindi siya maglagay ng kolorete sa muka. May kaputian ang balat ni Lily at bagay na bagay sa kanyang katawan ang damit na sinuot. Napayakap pa si Lily sa kanyang katawan dahil nakaramdam siya ng panlalamig. Narinig ni Lily ang boses ng kanyang manager at tinawag na nga ang kanyang pangalan. Dahan-dahang lumabas si Lily sa likuran
at dumiretso sa unahan ng stage. Nasilaw agad si Lily sa puting ilaw na nakatutok sa kanya. Narinig niya ang pagsinghap ng ibang kababaihan at ramdam rin niya ang malalagkit na titig ng kalalakihan na nasa loob. May sinasabi pa ang kanyang manager pero hindi na yun narinig ni Lily dahil sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hanggang sa bumaba na ang dalaga at nagsimula na ring tumugtog ang musika. Hindi ka agad nakagalaw si Lily dahil nagdadalawang isip siya. Nang marinig niya ang pagtikim ng kanyang amo ay sinimula na niya ang paggalaw ng kanyang balakang. Dahan-dahan lamang ang paggiling ni Lily at pilit inaaninag ang mga tao sa harap. Hanggang sa maramdaman ni Lily na may lalaking tumabi sa kanya at nilagyan siya ng pera sa kanyang bandang dibdib. Napasinghap si Lily at akmang aalis na sana, ngunit agad siyang napahinto nang makitang bumaba na ang lalaki. Sunod-sunod na ang pagtayo ng mga bisita. Binibigyan siya ng pera habang dahan-dahan na gumigiling sa harap ng mga ito. Parang nalula naman ang mata ni Lily nang makita ang perang natanggap. Hindi pa natapos ang 1 minuto kaya nagsimula na siyang gumiling ng gusto. Sa oras na yon ay napalunok si Owen ng sariling laway. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa lugar na yon pero ngayon lamang niya nakita ang babae. Noong una ay akala ni Owen ay naligaw lamang ang babae sa stage dahil makikita sa mukha nito ang pagkalito at takot. Ngunit napasingap si Owen nang makita niyang dahan-dahan itong gumiling. Para itong Diyosa na bumaba sa kalangitan habang sumasayaw. Napatayo pa si binata nang makita ang isang lalaking pilit na umaakyat sa stage at tumabi sa babae. Lalapit na sana si Owen para pababain ito nang bigla itong naglagay ng pera sa dibdib ng babae at bumaba rin kaagad. Parang nag-init ang buong katawan ni Owen sa nakita. Kaagad siyang napaupo sabay inom ng alak at hindi tinanggal ang tingin sa babaeng sumasayaw. Mas lalo pang uminit ang pakiramdam ni Owen nang makitang gumiling na ng gusto ang babae. Bago pa man matapos ang babae sa pagsasayaw, ay sinenyasan na ni Owen ang manager ng bar at pinalapit ito. "Yes, sir." Nakangiting tanong ng babae. "Can I invite her? Magbabayad ako kahit magkano." Po? Naku, sayang, sir. Wala sa usapan namin ng pag-table eh. Tsaka, first timer yan si Lily. Bukas wala na yan dito. Pinilit ko nga lamang siyang sumayaw dahil kailangan ko ng dancer. Saktong kailangan niya rin ng pera. Do you know her? Hindi po eh. Nag-apply lamang siya dito kahapon. Pasensya na, sir, ha? Sayang at alam kong hindi yun papayag na i-table. Nakaramdam ng panghihinayang si Owen sa oras na yon. Ilang sandali lang ay nakita niyang tumigil na sa paggiling ang dalaga. Sir, alis na muna ako ha. Puntahan ko muna siya." Wait, teka lang. "Bakit po, sir?" She needs money, right? Sabihin mo sa kanya na matutulungan ko siya. Hindi ko siya dadalhin sa kahit na saan. Just here. Makikipag-usap lamang ako. Sa mga oras na yon ay nahihiya si Owen pero kinapala na lamang niya ang kanyang muka. Makausap lamang ng malapitan ng dalaga. "Naku, sir, hindi na natapos ng babae ang sasabihin nang biglang naglabas ng tseke ang binata. 100,000 for you kung mapapapayag mo siya." Napasinghap ang manager at agad na napatingin sa tseke. Napalunok pa ito sabay lingon sa likod. I'll try my best, sir. Diyan muna kayo, ah." Nagmamadaling umalis ang manager ng bar at pinuntahan ng dalaga. Napangiti pa ang dalagang si Lily nang makita ang amo dahil nakalikom kaagad siya ng halos lampas 50,000 galing sa mga bisita. Nang makalapit ang manager ay agad na tumayo si Lily at niyakap ang babae. "Maraming salamat po, ma'am. Dahil sa inyo, nakuha ko kaagad ang perang kailangan ko para sa operasyon ni tatay." "Good for you, iha. Masaya ako para sa'yo. Pero bago ka umuwi, baka pwedeng humiling ako sa'yo ng konti." "Po? Ano po yun? Itong pera ho ba?" "Naku, hindi, iha. May isang bisita kasing nais ko mausap sa'yo. Usap lang naman. Bali, pupuntahan mo siya sa table niya at kakausapin." Nagulat si Lily sa narinig sabay iling ng ilang beses. Hindi ko po kayo mapagbibigyan sa gusto niyo, ma'am. Sapat na po sa akin ang perang nalikom ko ngayong gabi. Ayoko pong mantong sa..." Kaagad pinigil ng babae si Lily sa nais niyang sasabihin. "Walang ganyan, iha. Disenteng tao tong gustong kumausap sa'yo. Hindi siya bastos. Sa katunayan ilang beses ko na siyang nakikita dito pero ngayon lamang siya humingi ng pabor sa akin.
Bibigyan pa kita ng 50,000 iha kapag kakausapin mo siya. Napailing si Lily at pasimpleng nilibot ang paningin sa mga bisita. Kinakabahan ng dalaga sa posibleng gawin sa kanya ng lalaki. Ngunit naisip niya kaagad ang 50,000 kaya napabuntong hininga siya ng malalim. Sige po, pero 5 minutes lamang at sasamahan niyo ako dun sa table niya. Napapalakpak naman ang babae at sabay silang lumabas papunta kay Owen. Samantalang si Owen naman ay hindi makaupo ng maayos dahil kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang dalawang babae kaya huminga siya ng malalim. Pasimpleng tumingin si Owen kay Lily. Nagulat pa siya nang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Sir! Nandito na si Lily! Masayang wika ng manager. Napalunok muli ng sariling laway si Owen at tumindig ng maayos sa harapan ng dalawang babae. Hi, I'm Owen. Thank you for bringing her to me. Ay, naku, walang problema. Lily, sa gilid lamang ako Agad namang nakaramdam ng kaba si Lily nang umalis ang kanyang amo. Balak pa sana niya itong tawagin nang biglang tumikim si Owen. Lily, right? Ang galing mo pala kanina. Ngayon lamang kita napansin dito. I heard, bago ka raw dito? Panimula ng binata. Tahimik na umupo si Lily sabay tango. Opo, ako si Lily. At ngayon ang una at huling araw ko dito. Yeah, nasabi nga ng manager mo yan sa akin. Kaya nga gumawa na ako ng paraan para makausap ka. Bakit mo nga po pala ako gustong makausap, Sir Owen? Sa mga sandaling yun ay kinakabahan si Lily dahil nasa isip niya na baka babastusin siya ng lalaking kausap. Ngunit naisip niya naman na hindi naman siguro gagawin yun ng lalaki dahil bukod sa gwapo ito ay makikita pa ang pagiging seryoso nitong tao. Bahagyang natawa si Owen sabay kamot sa kanyang buhok. I didn't know either. Gusto ko lang sigurong unahan ng mga lalaking yan sa'yo. Alam ko naman na lahat gagawin nila makausap ka lamang. Ikaw ang pinakamagandang babae dito kung hindi mo pa alam. Namula naman ang pisngi ni Lily sa narinig. Madalas niyang maririnig ang ganoong linyahan ng mga tao tungkol sa kanya, pero ngayon lamang siya nakaramdam ng kilig. Salamat. Sir Owen, baka pwede na po akong bumalik sa likod? Kakausapin ko pa po kasi yung amo ko at pupuntahan ko pa ang tatay ko. Nakaramdam ng panghihinayang si Owen, pero nahihiya naman siyang pigilan ng dalaga. Ngumiti na lamang siya ng tipid sabay tumango. Yes, go on. Salamat sa oras mo at pinagbigyan mo ako. Yumuko si Lily bilang respeto kay Owen. Aalis na sana ang dalaga nang pinigilan ito ng binata. Teka lang, Lily. Po? Owen, just call me Owen, okay? Pwede ko bang kunin ang number mo? Ibibigay ko rin sa'yo yung number ko. Just in case lang na kailangan mo ng tulong ko. Nahihiya pag-wika ng binata. Nagdadalawang isip naman si Lily, pero naisip niyang baka paalisin na siya ng binata kapag ibinigay na niya ang kanyang numero. Naisip rin ni Lily na kailangan na nga talaga niyang umalis kaya tumango na lamang siya. Ilagay niyo po dito ang number niyo. Akin na rin ang cellphone mo. Kaagad na nagpalitan ng cellphone ng dalawa. Nang matapos nilang mailagay ang kanika nilang numero ay umalis na rin kaagad ang dalaga. Napatingin na lamang si Owen sa kanyang cellphone kung nasaan ang numero ng babae. Umuwi rin si Owen matapos maibigay ang tseke sa manager. Unang beses nakaramdam ng tuwa ang binata matapos magbar hanggang sa makarating sa mansyon. Sa kabilang banda naman, si Lily na agad nakatanggap ng hampas ng kanyang ama. Nakaupo silang pareha sa oras na yon habang bit-bit-bit-bit ni Lily ang perang pampaopera ng Ginoo. Saan mo kinuha yan ha? Nagbebenta ka ba ng laman? Hindi kita pinalaki na walang takot sa Diyos, bata ka! Galit na wika ng ama ni Lily. Tulala naman ang dalaga at hinawi ang nagulong buhok. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang ulo pero hinayaan lamang niya ito. Tay naman! Hindi po ako nagbebenta ng laman. Pinaghirapan ko po ang perang to. Tsaka utang po to, tay. At saan ka naman kukuha ng pambayad niyan ha? Anak, kahit bumuti ang pakiramdam ko dito, hindi na ako makakapagtrabaho pang muli. Baldado na ako at wala na akong silbi. Nagsimula ng umiyak ang matandang lalaki at ganon rin si Lily. Awang-awa siya sa kanyang ama dahil may katandaan na rin ito.
Sila na lamang dalawa ang naiwan sa mundong ibabaw at hindi nakakayanin ni Lily na pati ang ama ay mawala sa kanya. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Nandito pa po ako. Huwag naman po kayo mag-isip ng kung ano-ano dahil nasasaktan na rin ho ako. Alam kong nahihirapan po kayo, Tay, pero sana naman lumaban ho kayo. Napaiyak ng gusto ang lalaki at niyakap si Lily. Kaagad itong humingi ng tawad sa nagawa sa anak at pinatawad din ito agad ng dalaga. Nang makatulog na ang matanda ay agad na pinuntahan ni Lily ang cashier ng ospital upang bayaran ang gagawing operasyon sa ama. Nakahinga ng maluwag si Lily nang malaman na sa susunod na araw ay ooperahan na ang kanyang ama. Kailangan putuli ng mga doktor ang isang paa ng matanda at pipiliting isalba ang kabilang paa. Napaupo si Lily sa tabi ng billing station at niyakap ang sarili. Kaya natin to, Lily. Para kay tatay. Kaya natin to. Sa isip-isip niya. Kinabukasan ay hindi iniwan ni Lily ang ama sa kwarto nito. Tahimik lamang ang matanda habang malayong nakatingin si Lily sa labas ng bintana. Nagulat na lamang si Lily nang marinig ang boses ng kanyang ama nang tinawag siya nito. Po, kanina pa kita tinatawag, anak. Kung saan-saan naman napupunta yung isip mo. Pasensya na, tay. Kinakabahan lamang ako. Huwag kang kabahan, anak. Sagutin mo yung cellphone mo at kanina pa may tumatawag. Sinisingil ka na ba ng nautangan mo? Napailing si Lily sabay tipid ng ngumiti. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone ay nagulat siya nang mabasa ang pangalan ng tumatawag. Owen? Takang tanong niya. Napalunok pa si Lily at akmang sasagutin na ang tawag pero agad rin namang binaba ng binata. Puno ng panghihinayang ang naramdaman ni Lily nang hindi na muli pang tumawag si Owen. O anak, bakit malungkot ka? Boyfriend mo ba yon? Pag-uusisa ng matanda. Umiling si Lily at gumiti ng pilit. Hindi po, tay. Kakilala ko lang po. Tsaka hindi po ako malungkot. Kumain na kaya kayo para naman makatulog ka na, tay. Kaagad sumunod ang matanda sa utos ni Lily, kaya nakahinga ng malalim ang dalaga. Ano kayang kailangan niya sa akin? May sasabihin ba siya? Sa isip-isip ni Lily nang maisip ang tawag ni Owen. Samantalang si Owen naman ay hindi mapakali sa harapan ng kwarto ng kanyang lolo. Hinihintay niyang magising ang matanda upang magpaalam dito na papasok na siya ng trabaho. May kailangan rin siyang hilingin sa matanda tungkol sa dalagang si Lily. Akmang aalis na si Owen nang bumukas ang pintuan. Oh, narito ka pa, iho! Hindi ka ba papasok? Papasok na po ako, lo. Pero may kailangan sana akong ipagawa sa inyo. Pambihirang bata ka. Gagawin mo pa akong utusan. Hindi ka ba naawa sa akin at ang tanda-tanda ako na? Ano ba yon, ha? Napangiti si Owen sabay hawak sa kamay ng Don. Salamat na agad, lo. Kasi there's a girl named Lily. Hindi ko nakuha ang apelido niya pero nakuha ko naman ang number niya. Gusto ko po sanang hanapin niyo siya para sa akin. Alam mo namang kailangan ko mag-focus sa kumpanya, lo. So may nagugustuhan ka na kaagad, ha? Ginagawa mo ba to dahil sa last will ko? Lolo naman, akala ko ba may nobya ka? Lo naman, ano naman po? Tutulungan niyo po ba ako, hindi? Of course, po. Bakit hindi mo nalang tawagan kung may numero ka sa kanya? I tried pero ayaw sagutin. Natawa naman ng matanda sabay iling. Mukhang mababasted ka pala sa unang babaeng nagugustuhan mo, ha? O siya, alis na at ako nang bahala sa maswerteng Lily na yan. Akin ang numero. Kaagad ibinigay ni Owen ang numero ni Lily at umalis na rin siya kaagad. Kailangan niyang mawala muna sa kanyang isipan ng dalaga, lalo pa at tambak ang papeles sa kanyang mesa sa araw na yon. Bilang CEO ng malaking kumpanya ay maraming kailangang isipin ng binata. Hindi lamang ang pagpapalago ng negosyo, kundi pati na rin sa kanyang nasasakupan. Agad na sinimulan ni Owen ang pagtatrabaho hanggang sa hindi niya napansin ang paglubog ng araw. Maya-maya ay tinawagan na siya ng kanyang lolo. Lo, napatawag kayo. Hello, apo. Nakalimutan mo ata ang pinapahanap mo sa akin. Si Miss Lily de la Cruz. Kaagad nagising ang buong diwa ni Owen nang marinig ang buong pangalan ng dalaga. Talaga, lo? Nahanap niyo siya? Yes, kasalukuyan siyang nasa ospital ngayon dahil sa ama niya. Ibibigay ko na lamang sa iyo ang address ng ospital, okay?
Umuwi ka rin dito pagkatapos mong makapagpahinga ka. Pinabana ng Don ng tawag at agad namang napangiti si Owen. Tila nawala ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman. Mabilis siyang bumaba ng building. Nang makarating si Owen sa kanyang sasakyan, ay agad siyang nagbihis ng simpleng t-shirt. Halos maibuhos na niya ang mamahaling pabango bago tuluyang umalis sa lugar. Bago dumiretso sa ospital ay bumili pa ng mamahaling bulaklak si Owen. Bumili na rin siya ng pagkain dahil tiyak niyang hindi pa kumakain ng dalaga sa oras na yon. Dumiretso si Owen sa ospital at hinanap ang kwarto kung nasaan si Lily at ang ama nito. Kakatok pa sana ang binata nang biglang bumukas ang pinto at lumabas doon si Lily na kagagaling lang sa pag-iyak. Lily? Tawag ni Owen sa dalaga. Napahinto naman si Lily at nagulat pa nang makita siya. Owen? Ikaw pala yan! Anong ginagawa mo dito? Umiiyak ka ba, Lily? Ha? Wala to. Napuwing lamang ako. Tell me, Lily. Umiiyak ka ba? Bakit? May nangyari ba sa tatay mo? Paano mo nalaman ng tungkol sa tatay ko, Owen? Wala naman ako sinabi sa iyo ah. I have my own ways, Lily. Andito ako para kamustahin ka. Ang tatay mo. Nang marinig ni Lily ang katagang yun ay nagsimula na namang lumuha ang kanyang mga mata. Hindi na niya mapigilan ng sarili at basta na lamang bumagsak sa bisig ni Owen. Pagkatapos siyang matumba ay nawala na siya ng malay at tuluyan ng dumilim ang kanyang paligid. Samantalang si Owen naman ay gulat na sinalo si Lily at agad na tumawag ng tulong. Parang lantang gulay ang dalaga sa mga oras na yon at ramdam ng binata ang pagod sa katawan nito. Kaagad namang dumating ang tulong at agad na pinahiga sa ospital bed si Lily. Nilagyan rin ng swero ang dalaga saka dumating ang doktor at sinuri ito. Matapos masuri ng manggagamot ay kinausap si Owen at doon niya napag-alamang stress ang nagdulot kay Lily kaya ito nahimatay. Umabot ng ilang oras ang pagtulog ni Lily hanggang sa nagising ito. Ramdam pa niya ang mabigat na tila nakadagan sa kanyang kamay. Nang tingnan ito ni Lily ay nakita niya si Owen na nakayuko na parabang natutulog. Tahimik na napasingap si Lily dahil naalala niyang binisita pala siya ng binata bago binalot ng dilim ang kanyang paligid. Natampal na lamang ni Lily ang kanyang noo at doon naalala ang ama. Mabilis pa sa 4:00 na bumangon si Lily galing sa pagkakahiga. Maya-maya ay nagising naman kaagad si Owen. Lily? You're awake? Thanks God. Ang tatay ko! Bakit mo ako pina-admit? Ang tatay ko! Kailangan ako ng tatay ko, Owen! Relax, Lily. Please. Hindi yan makakatulong sa'yo. Kusang bumigay ang katawan mo kaya ka nandito. You need to calm down. Kailangan ko siyang makita, Owen! Kailangan ako ng tatay ko! Paulit-ulit lamang ang sinasabi ng dalaga, kaya nagdesisyon si Owen na ipatanggal ang swero na nakakabit kay Lily. Matapos yung magawa ng mga nurses ay agad nilang pinuntahan ni Lily ang silid ng ama nito. Doon nakita ni Owen ang nangihinang ama ng dalaga at may nakakabit pang iba't ibang aparatos sa bibig at katawan nito. Napaiyak muli si Lily sabay yakap sa matanda. Tatay naman eh! Sabi ko nga sa'yo magpapa-opera ka na, pero umatras ka na naman. Bakit ba? Iniisip mo ang gastos, tay. Magagawan ko naman yan ng paraan eh. Bumuka ang mga mata ng matanda at agad na tumulo ang luha nito. Walang salita na lumabas dito, kaya mas lalong napaiyak si Lily. May isang doktor na lumapit sa kanila at malungkot itong tumingin kay Lily. Critical na ang kondisyon ng ama mo, Iha. Kapag hindi pa rin siya papayag na maputol ang paa niya, posibleng tuluyan na siyang mamaalam sa atin. Hindi, Dok. Pumayag na siya eh. Umatras lang siya nang malaman niyang 2 paang mawawala sa kanya. Napahawak si Lily sa kanyang ulo nang bigla itong sumakit. Hindi na mabilang kung ilang oras na siyang umiiyak simula nang tumanggi muli ang kanyang ama sa operasyon. Buong akala kasi nila ay isang paa lamang ang puputulin, ngunit masyadong mabilis ang pagkalat ng mikrobyo sa buong katawan ng matanda, kaya naapektuhan na ang 2 paa nito. Kaagad namang humawak si Owen sa dalaga upang hindi ito matumba. Huminga ng malalim si Lily at tiningnan muli ang nakaratay na ama. Kapag ba pumahayag ako sa gagawing operasyon kay tatay, babayaran ko kaagad ang bill, Doc? Yes, Iha. Policy na ng ospital na magbayad muna bago isalang ang pasyente sa operasyong gagawin. I have to go now.
May gagawin pa ako. Nang makaalis na ang doktor ay agad na napaupo si Lily sa tabi ng ama. Halo-halo na ang iniisip ng dalaga sa mga oras na yon. Nakalimutan pa niya si Owen na nasa tabi niya. Diyos ko, anong gagawin ko? Kulang nga perang nalikom ko sa bar at kailangan ako ng tatay ko ngayon. Kung uutang ako ngayon ng pera, saan naman ako uutang? Bakit naman ganito ang Panginoon? Sa isip-isip ni Lily. Samantalang napaisip naman si Owen sa tabi ng dalaga. She needs help. She needs my money. Bakit hindi ko na lang siya bigyan ng pera? Kapalit nito ay ang pagpapakasal niya sa akin. Pero paano kung magalit siya? She doesn't know me at all. Paano kung hindi siya pumayag? Natigil lamang sa pag-iisip si Owen nang marinig ang paggulo ng kanilang tiyan ni Lily. Sabay silang napatingin sa isa't isa at tila nagulat pa ang dalaga nang makita siya. Owen, nandiyan ka pa pala. Akala ko umuwi ka na. Dito na ako matutulog, Lily. Sasamahan na kita dito. Gutom ka na rin ata eh. Kumain na muna tayo sa labas. Ikaw na lang muna, Owen. Wala akong gana. Kailangan mong kumain upang lumakas ka, Lily. Kailangan ka ng tatay mo ngayon. Paano mo tutulungan ng iyong ama kung pati ikaw ay unti-unti na ring nawawalan ng lakas? Tahimik na yumuko si Lily. Naisip niyang tama ang sinabi ni Owen, kaya huminga siya ng malalim. Sa kantin na lamang ako kakain. Umuwi ka na, Owen, at gabing-gabi na. Pasensya ka na, nakita mo pa ang lahat ng to. Sa labas na tayo kakain, Lily. May treat. Bumalik rin tayo kaagad dito para bantayan ng tatay mo. May sasabihin rin sana ako sa iyo maya-maya. Hindi na sumagot si Lily at basta na lamang tumango kay Owen. Nakapikit na ang mga mata ng matanda, kaya iniwan na nila ito sa loob. Sa isang simpleng restaurant, dinala ni Owen ang dalaga at agad na umorder ng makakain. Tahimik lamang silang kumakain ni Lily hanggang sa matapos sila. Ano nga pala yung sasabihin mo, Owen? Nakayukong tanong ng dalaga. I have a proposal. Hindi ko alam kung tama ba tong gagawin ko at sasabihin ko. Pero tingin ko, kaya tayo nagkakilala dahil kailangan natin ng isa't isa. Kaagad na nagtaas ng tingin si Lily at tahimik na pinagmasdan ng binata. Gwapong-gwapo pa rin ito sa paningin ng dalaga at mabilis siyang nagbaba ng tingin nang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ano yan, Owen? Sabihin mo sa akin at nang makabalik na tayo kay tatay. Uminom muna ng tubig si Owen bago hinanda ang sarili. Lily, kasalukuyan ako naghahanap ng babaeng mapapangasawa. Sa papel lang, okay? Nais ng lolo ko na mag-asawa na ako habang buhay pa siya. It sounds crazy pero nais niyang makita ang magiging apo niya sa tuhod bago siya mawala sa mundong to. But it's not necessarily na magkaanak ka agad. Kailangan ko lang ng asawang maiharap kay lolo. Napayuko si Owen dahil ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at tenga. Nais niyang bawiin ang lahat ng kanyang sinabi pero wala na siyang magagawa pa. Anong koneksyon ko sa problema mo, Owen? Gusto mong ako ang haharap sa lolo mo? Owen, may sariling problema din ako. I know. I can see that, Lily, and I'm sorry. Pero sa tingin ko, matutulungan naman kita sa problema mo. Bakit, Owen? May 1,000,000 ka ba? Kaya mo ba akong bigyan ng pera para matapos na tong problema ko? 5 million. 5 million pesos, Lily. Kaya kong ibigay sa yung 5 milyon kapalit nito. Pagharap mo lang sa lolo ko bilang mapapangsawa ko. Pwede rin tayo maghiwalay kapag masisigurado kung hindi na babaguhin ni lolo ang last will niya. Deal or no deal, nasa sayo ang sagot, Lily. Napalunok ng ilang beses ang dalaga at patagong kinurot ang kamay. Nasa isip niya na baka nananaginip lamang siya. Pero alam niyang hindi pa naginip ang lahat ng yun dahil nakaramdam siya ng sakit. Seryoso ka ba, Owen? Yes, Lily. Pero bakit ako, Owen? Sa gwapo mong yan? At sa tingin ko, mayaman ka rin naman. Hindi ka naman gagastos ng ganun kalaki kung hindi ka mayaman, di ba? Dahil alam kong kailangan mo rin ng tulong ko, Lily. I need your help. And you need mine as well. Napaisip si Lily ng mabuti. Wala pa sa kanyang isipan ang pag-aasawa, pero alam niyang si Owen ang makakatulong sa kanya. Kapag papayag ba ako, magsasama ba tayo sa iisang bubong? Yes, Lily. Kailangan makonvince natin ng lolo ko na mahal natin ang isa't isa. I know it sounds too much pero yun ang kailangan nating gawin.
Nasa iyo ang magiging pasya. Unti-unting napatango si Lily at sinalubong ang mga titig ni Owen. Siguro tama ka. Pinagtagpo tayong dalawa sa mamahaling bar na yun dahil kailangan natin ng isa't isa. Kailangan ko ang pera mo at kailangan mo naman ako. Napalunok si Owen sa narinig. Positibo siyang papayag si Lily sa kanyang proposal. At alam niyang ikatutuwa niya ito. So, deal? Deal! Deal, Owen! Isang ngiti ang sumilay sa labi ng binata at ganun din si Lily. Hindi mo pagsisisihan ng desisyon mo, Lily. Maraming salamat dahil hindi na ako mahihirapan pa. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na rin ako sa iyo, Owen. Dahil sa perang handa mong ibigay sa akin ay may sasalba ko ang tatay ko. Siya na lamang ang meron ako kaya gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti niya. Nandito lang ako palagi, Lily. Palagi. Magaan ang loob ng dalawa nang lumabas ng restaurant. Pagdating nila sa ospital ay dumiretso agad sila sa billing section upang bayaran ang dapat bayaran upang maoperahan na rin ang matandang ama ni Lily. Halos walang tulog si Lily buong gabi dahil nakabantay lamang siya sa ama. Samantalang si Owen naman ay nagdesisyong huwag munang pumasok sa trabaho dahil sasamahan niya ang dalaga sa ospital. Tumawag na rin si Owen sa kanyang lolo upang magpaalam dito. Wala namang naging problema sa matanda at hindi na ito nagtanong pa. Kinabukasan ay pinermahan na ni Lily ang waiver ng ama at agad itong isinalang sa operasyon. Halos hindi matigil sa kakalakad si Lily dahil sa kabang nararamdaman. Nahinto lamang ito nang maramdaman ang paghawak ni Owen sa kanyang kamay. Tahimik silang umupo sa tabi ng waiting area at pinasandal pa ni Owen ang dalaga sa kanyang balikat. Lumipas ang ilang oras ay lumabas na ang ilang doktor na may ngiti sa labing humarap kina Owen at Lily. Everything is fine now, miss. Naputol na namin ang dalawang paa ng tatay mo. Kinakailangan na lamang niyang magpahinga at magpagaling dito sa ospital. Patuloy pa rin naming pinapatay ang mikrobyo na umaakit sa kanyang katawan. Huwag ka mag-alala dahil nakakasigurado kaming ligtas na ang iyong ama. Napaiyak na lamang sa tuwa si Lily at agad na napayakap ng mahigpit kay Owen. Nakaramdam naman ng tuwa ang binata, lalo na nang maramdaman ang init ng katawan ni Lily. Maya-maya pa ay kumuha na ng sariling kwarto si Owen para sa mag-ama. Pagkatapos ay umalis muna siya saglit upang kunin sa bangko ang pera na para kay Lily. Higit pa sa 5 milyon ang maibibigay ni Owen sa dalaga dahil siya na mismo ang nagbayad ng hospital bill sa ama nito. Walang makakapantay sa sayang nararamdaman ni Owen. Lalo na nang makita ang maluhaluhang mata ni Lily. Nasa kamay na nito ang 5 milyon. Halos nanginginig pa ito habang tinitingnan ng pera. It's all yours now, Lily. Masaya ako makita ka masaya. May ngiti sa labing wika ni Owen. Salamat, Owen. Maraming salamat. Ngayon lamang ako nakahawak ng ganito kalaking pera. Asahan mong gagawin ko ang lahat Matutulungan kita sa problema mo. Tumango na lamang si Owen at niyakap si Lily. Nasanay naman na ang kanyang katawan sa init ng yakap ng dalaga. Lumipas ang ilang araw ay bumalik na sa trabaho si Owen. Tambak na rin ang kanyang trabaho sa ibabaw ng kanyang mesa pero hindi man lang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Hindi tuloy niya napansin ang pagpasok ng kanyang lolo sa kanyang opisina. Nakikinig ka ba po? Lolo, kayo po pala. Kanina pa po kayo? Oo naman, iho. Kanina ko pa nga nakikita yung ngiti mong abot hanggang tenga eh. Ganito ba kasaya kapag maraming gawain sa kumpanya? Napailing si Owen sabay mano sa matanda. Hindi ho ako natutuwa sa dami ng papeles na tulo. Pero natutuwa ako dahil nasa mabuting kalagayan na ang soon-to-be father-in-law ko. Kaagad naningkit ang mga mata ng matanda sabay tawa sa harapan ni Owen. Napasagot mo na ba ang magandang dalagang yon? Hindi ka na busted? Baka ginamitan mo ng mahika. Lo naman, sa gwapo kong to, I don't need magic law. Umalis na kayo dito at may gagawin pa ako. Pagbibiro ni Owen. Dito na muna ako at mukhang good mood ang apo ko. Ayoko sa bahay dahil masyadong tahimik. Kailan kaya ako magkakaapo nito? Lo, you have me already. Ibang apo naman ang gusto ko dahil damulag ka na eh. Natawa na lamang si Owen at hindi na sinagot ang matanda. Mabilis natapos ang araw at umuwi na muna si Owen sa mansyon ng kanyang lolo. Maagang nagpahinga si Owen dahil balak niyang bisitahin muli ang ama ni Lily sa ospital. Hindi na rin siya makapaghintay na makitang muli ang dalaga. Samantalang si Lily naman ay hindi makatulog sa oras na yon.
Hindi pa rin siya makapaniwalang hawak-hawak niya ang malaking halaga ng perang magpapabago sa buhay nilang mag-ama. Naisip ni Lily na maghanap ng bagong matitirahan. Ngunit naisip niyang magpapakasal pala siya kay Owen kapalit ng 5 milyon. Napalunok si Lily nang maisip ang kasal. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Kinabukasan ay nagising si Lily dahil may bisitang dumating. Nagulat pa siya nang makitang ang gwapong si Owen habang may bitbit na bulaklak. Good morning po, sir. Good morning, Lily. Bati pa ni Owen, sabay mano sa matanda. Good morning, iho. Napansin kong ikaw lang ang bisita namin palagi ng anak ko. Nililigawan mo ba siya? Tanong naman ng Ginoo. Napasinghap si Lily at mabilis na tumabi sa ama. Tay naman, kaibigan ko ho si Owen. Ano ka ba? Magsasalita pa sana ang matanda nang biglang magsalita si Owen. I like your daughter, sir. No, actually, I love her. At balak na naming magpakasal sa lalong madaling panahon. Kapwa nagulat ang mag-ama at napatitig naman si Lily kay Owen. Nang mabasa niya ang isip ng binata ay saka siya natawa. Oo nga pala, pasensya na. Hindi ko pala nasabi sa'yo tay na boyfriend ko po si Owen. At tama, magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Pero anak, masyado pa atang maaga. Paano ko? Sino makakasama ko sa bahay? Tsaka, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Tumikim si Owen at lumapit sa likuran ni Lily. Hindi ka namin pababayaan, sir. Isasama ka namin ni Lily sa pamamahay namin. Doon ay mas maaalagaan ka niya at makakatulong ko sa bahay. Pero iho, ayokong makitira ng hindi ko bahay. Lalo na at may sariling bahay naman ako. Hindi ka na magiging iba sa amin ng lolo ko, sir. At magiging ama na rin naman kita. Pasensya na kung hindi niyo po ako masyadong kilala. Magpapakilala po ako sa inyo paglabas niyo dito sa ospital. Handa na po kami ni lolo na mamanhikan sa inyo. Nakahinga ng malalim ang matanda at tumingin kay Lily. Ngumiti lamang ang dalaga kaya napatango ang matanda. Kung yan ang desisyon niyo, wala na ako magagawa. Basta't alagaan mo lang anak ko ay walang problema. Siya na lamang meron ako iho. Makakaasa ho kayo, sir. Tatay na rin ang itawag mo sa akin. Huwag kang mag-alala at magpapagaling ako kaagad upang makalabas na ako dito. Tumango si Owen na may ngiti sa labi. Sumenya si Lily na lumabas muna sila. Kaagad silang nagpaalam sa matanda. Nang makalabas ay saka lamang nakahinga ng maayos si Lily. Are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ni Owen. Medyo, akala ko magagalit ang tatay sa akin sa loob. Buong buhay ko kasi wala pa akong pinapakilalang lalaki sa kanya. Wrong timing lang at nalaman ni tatay ang tungkol sa kasal natin habang nandito pa siya sa ospital. Pasensya ka na, Lily. Akala ko kasi mas makakabuti kung malalaman niya ang tungkol sa kasal. Okay lang. Huwag mo lang ipapaalam ang tungkol sa pera ha. Sako na yung sasabihin kapag kasal na tayo. Tumango si Owen at hinawakan ang kamay ng dalaga. My lolo wants to meet you, Lily. Pagbibigyan mo ba ako? Oo naman. Hahanap lamang ako ng pwedeng mag-aalaga kay tatay dito at sasama ako sa inyo. Just be yourself, Lily. Alam ko magugustuhan ka ni lolo. But before that, suotin mo tong singsing. Para hindi ka hanapan ni lolo ng engagement ring kapag makaharap mo na siya. Tumango si Lily at ngumiti ng tipid. Nakaramdam siya ng takot na baka mabuko sila. Pero tinatagan na lamang niya ang sarili. Lihim siyang natuwa sa singsing na pinasuot ni Owen sa kanya. Alam niyang pagkukunwari lamang ang lahat pero hindi niya mapigilang kiligin. Nang makahanap na si Lily ng taong mag-aalaga sa kanyang ama ay sumama siya kay Owen para makilala ang lolo nito. Buong akala ni Lily ay strikto ang matanda, ngunit nagkamali siya dahil masayahin pala ito sa personal. Finally, iha! Nakilala na kita. Alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng dinala ng apo ko dito sa bahay ko? Ngiting wika ng Don sabay beso kay Lily. Hi po sir, nice to meet you din po. Nahihiya pang wika ni Lily. Sit down, iha. Lolo Moreno na lang itawag mo sa akin dahil magiging asawa ka na rin naman ng apo ko. Sambit naman ng Don, sabay tingin sa gawin ni Owen. O iho, kumuha ka na makakain namin ng bisita ko sa kusina. Huwag mong iutos sa mga katulong dahil ikaw ang inutusan ko. Go na! Utos ng Don sa apo nitong si Owen.
Napakamot na lamang ang binata sa kanyang batok, ngunit agad ring sinunod ang utos ng kanyang lolo. Pangiti-ngiti pa ang Don hanggang sa magsalita itong muli nang masiguradong wala na si Owen sa kanyang tabi. How's your father, Iha? Narinig kong magpapagaling pa raw siya sa ospital. Opo, Lo. Pasensya na po kayo kung ngayon lamang po ako humarap sa inyo. May importante lamang po kasi akong inaasikaso eh. Okay lang, Iha. Excited na nga ako magkaapo sa tuhod eh. Alam mo bang natakot na ako na baka walang balak na mag-asawa yung apo ko? Kaya nga masaya ako na malamang may babae na siyang pakakasalan. Pero nais kong sabihin sa'yo na saka na ang kasal kapag masigurado kong mahal ka talaga ng apo ko, ha? Hindi naman nakasagot si Lily dahil malakas ang kutob niyang walang alamang doon sa usapan nila ng apo nito. Siya pong bahala, Lolo, kung kailan niya ako gustong pakasalan. Mahal na bahal ko yung apo ko, Iha. Wala na ang mga magulang niya at siya na lang naiwan sa akin. Natakot ako na baka maiwan siya sa mundong to na walang ibang nagmamahal sa kanya. Kaya mahalin mo siyang lubos ng apo ko, okay? Opo, Lo. Mahal ko po ang apo niyong si Owen. Nauutal si Lily nang sabihin ng katagang yun dahil nakikita niyang papalapit na sa kanila ang binata. Kaagad nag-iwas ng tingin si Lily nang makita ngumiti sa kanya si Owen. Nandito na ang snacks niyong dalawa. I heard that, babe. I love you too. Kindat pa ni Owen kaya lalong nahiya si Lily. Natawa na lamang ang matanda at sinimulan ng kilalanin si Lily. Lihim na pinagmasdan ng Don ang kanyang apo kasama si Lily. Alam ng Don ang ginagawa ng apo kung paano niya nakilala si Lily at paano niya ito napapayag tungkol sa kasal. Walang balak ang Don na magalit sa apo dahil nakikita naman niyang interesado si Owen sa dalaga. Masyado lang torpe tong apo ko at dinaan pa sa pera ang lahat. Pwede naman niyang tulungan ng dalaga kahit hindi niya bili ng oo nito. Sa isip-isip ng matanda, gabi na nang makauwi si Lily at hinatid pa siya ni Owen sa ospital. Thank you, Owen. Thank you talaga, ha. Malumanay na pagpapasalamat ni Lily nang nasa labas na sila ng pintuan ng silid ng kanyang ama. Para saan, Lily? Para sa lahat. Sa bar, sa pagtulong sa amin ng tatay ko at sa pera. Sobrang bait pa ng lolo mo sa akin. Natatakot lamang ako na baka malaman niya ang totoo at magalit siya sa atin. Lalong-lalo na sa'yo. Hey, come here. Niyakap ni Owen si Lily at pinasandal sa kanyang malalapad na dibdib. Nakaramdam ng kapayapaan ng dalaga sa bisig ni Owen kaya napapikit na lamang siya. My lolo is the most understanding person na nakilala ko, Lily. Alam kong pagagalitan niya ako sa ginawa ko, pero may rason naman ako kung bakit kita binigyan ng pera. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, okay? Ang importante, nasa mabuting kalagayan na ang tatay mo. Napatango si Lily at napangiti sa narinig. Hindi siya nagkamali sa binata dahil mabait ito. Sana ikasal tayo dahil mahal natin ang isa't isa, Owen. Hindi dahil binayaran mo ko. Sa isip-isip ng dalaga. Matapos silang mag-usap ay umuwi na rin si Owen. Pumasok na rin si Lily sa silid ng kanyang ama. Halos hindi na matanggal ang ngiti niya sa gabing yun. Mabilis lumipas ang buwan at nakalabas na ng ospital ang ama ni Lily. Pagdating nila sa kanilang bahay ay nagulat si Lily pati na ang kanyang ama dahil naroon ang Don at ang gwapong si Owen. Owen! Nandito pala kayo! Hi babe! Welcome home, tay! Bati ni Owen sa dalawa, sabay mano sa matanda. Owen, iho! Nandito pala kayo ng papa mo! Saad pa ng ama ni Lily na nakasakay sa wheelchair. Natawa naman ang lolo ni Owen sabay lapit sa ama ni Lily. Nagpakilala ito bilang lolo ni Owen at nagulat naman ang matanda. Kaagad silang pumasok sa loob at nagulat muli ang mag-ama nang makita ang dalawang bagay na nasa ibabaw ng mesa. Kanina pa pala kami dito naghihintay ni Lolo, babe. May bibigay pala ako sa itay. Makakatulong yan upang makalakad kayong muli. Ani Owen, sabay kuha sa mesa ng dalawang prosthetic leg sabay lapit sa matanda. Napaluha naman ang mata ni Lily, pati na rin ang ama nito. Tatay Mando, may paan na kayo. Bulong ni Lily sa matanda. Salamat! Maraming salamat sa inyo. Hindi ko lubos maisip na magkakaroon ako ng ganito. Naiiyak na wika ng matanda. Ngumiti lamang ang Don pati na si Owen at pinasuot na ang dalawang paa sa Ginoo. Nang makatayo ito ay labis ang tuwang naramdaman ni Lily
kaya hindi na niya napigilan ang sarili na yakapin si Owen. Thank you, Owen! Thank you! Anything for you and tatay, babe. Nagkaroon ng kaunting salo-salo sa kanilang bahay. May mga kapitbahay rin silang dumating para makikain. Lumabas muna saglit ang dalawa at makapag-usap sila sa labas. Nais rin ng dalawang matanda na makapag-usap ng masinsinan, kaya iniwanan din nila ito. Nagulat pa si Owen nang bigla siyang niyakap muli ni Lily nang makalabas sila. Nakakarami ka na ata ha. Tuwang-tuwa ka ata ngayon. Pagbibiro ni Owen upang matabunan ng kilig ng kanyang nararamdaman. Masaya lamang ako, Owen. Kitang-kita mo naman sa mukha ni tatay na masaya rin siya. Pero paano mo nalaman ang size ng paa ni tatay? I have my own ways, Lily. Alam ko naman na wala pa sa isip mo ang tungkol sa prosthetic legs na makakatulong kay tatay. Masaya ako makita kayong masaya. Huminga si Lily ng malalim. Nais niyang aminin sa binata na may gusto na siya dito, ngunit natatakot naman siya. May sasabihin ka pa sa akin? Tanong ni Owen. Ano kasi? Hindi na natuloy ni Lily ang sasabihin dahil may humintong mamahaling sasakyan sa kanilang harapan ni Owen. Sabay na napatingin ang dalawa at nagulat pa si Lily nang makita ang babaeng bumaba ng sasakyan. Dating kaibigan niya ito at naghiwalay lamang sila ng landas na magkolehiyo ito at tumigil naman siya. Lily? Oh my gosh, you're home already! Akala ko sinong bisita niyo at magkukumpulan ka. Hindi na natapos ng babae ang naisana nitong sabihin nang makita si Owen. Nakilala ni Owen ang kararating lang na babae at nagtaka siya dahil kilala nito si Lily. Mr. Owen? Is that you? Ano ginagawa mo sa lugar na to? Gulat na tanong ng babae. Hindi naman nakasagot si Owen kaya nagsalita na si Lily. Samantha, siya si Owen. Boyfriend ko. Owen, si Samantha, kaibigan ko. Yeah, I know him and boyfriend? For real? Gulat na gulat ang babae. Maya-maya pa ay tumawa ito ng tumawa. I can't believe this! Hindi mo ako bet nung pinakilala ako ng lolo mo 9 years ago, Owen. Yun pala dahil ang kaibigan kong si Lily ang bet mo. Eh hindi mo nga nakilala at nakita ang mukha ng babaeng yan sa oras na yun ah. You know what, Lily? We're over. I like him so much pero sa isang katulad mo lang pala siya babagsak. My God! I really can't believe this! Nagmamadaling umalis ang babae at naiwan namang tulala sina Lily at Owen. Nagkatitigan pa sila ng ilang segundo, saka pala tila may naalala si Owen. Goodness! Ikaw yung babaeng kasama ni Samantha nung pinakilala siya ni Lolo sa akin? Tanong ni Owen dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa oras na yun. Naalala niya na ang maarting babaeng pinakilala ng kanyang Lolo Moreno. At napansin nga niya ang kasama nitong babaeng nakayuko. Oo, Owen. Ako yung kasama ng malditang babaeng pinakilala sa iyo noon. Namangha si Owen at hindi makapaniwala. All this time akala ko sa bar tayo unang nagkita. Pero ang totoo, sa bahay pala ng lolo ko. Napayuko si Lily dahil hindi niya alam ang gagawin. Ngayon lang din niya naisip ang tungkol sa lalaking bukang bibig ng kanyang dating kaibigan at kababatang si Samantha. Tuwing may kikilalanin nitong lalaki ay iniiwan siya ng kaibigan basta-basta. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang siya nang bigla-bigla siyang pinasama nito. Pati si Lily ay lihim na namangha sa natuklasan. Sa mga sandaling yun ay pilit na inalala ng dalaga ang lahat ng nangyari noon nang bigla na lamang siyang niyakap ni Owen ng mahigpit. Oh baby! We're destined to each other, and we're meant to be, Lily. Hindi lang natin napansin agad pero kung iisipin, matagal ko na palang nakita ang babaeng nakalaan at para talaga sa akin. Parang hinaplos ang puso ni Lily sa narinig. Niyakap niya rin ang mahigpit ang binata at ilang segundo pa ay bumitaw na sila sa isa't isa. Nagkatitigan pa sila ng ilang saglit hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Sabay na napikit ang dalawa hanggang sa marinig nila ang palakpakan sa kanilang likuran. Sabay na napabitaw ang dalawa na parang gusto na lamang nilang lamunin sila ng lupang kanilang kinatatayuan. In denial pa kayong dalawa. Kitang-kita naman namin na mahal niyo ang isa't isa. Sigaw ng Don na dinig ng lahat. Napuno ng hiyawan ng buong lugar kaya napayakap na lamang si Lily kay Owen. Hindi naman matanggal ang ngiti ni Owen at kumindot pa sa dalawang matanda.
Maya-maya ay hinawakan ni Owen ang kamay ni Lily at hinalikan ito. Tara na sa loob. Kailangan nating sabihin sa kanila ang totoo. Huwag kang maglala dahil itutuloy ko pa rin naman ang kasal. Mahal na mahal kita, Lily. Bulong ni Owen at tumango naman si Lily. Hawak kamay silang naglakad malapit sa dalawang matanda at seryosong tumingin si Owen sa dalawa. May importante kaming sasabihin sa inyo. Lo, Tay, pasok na po muna tayo sa loob. Kaagad tumango ang dalawang matanda habang nagtatawanan pa ang mga itong pumasok sa loob. Nang makapasok sila ay halos ayaw nang bumitaw ni Lily sa kamay ni Owen. Owen, natatakot ako. Baka kung anong magawa ni tatay sa iyo at sa akin. Bulong ni Lily. Everything will be fine, baby. Akong bahala. Nagpatuloy sa pagkain ng ibang kapitbahay ni na Lily, samantalang umupo naman sila malayo sa mga ito. Tumikim si Owen upang makuha niya ang atensyon ng dalawang matanda. May sasabihin ho kami ni Lily sa inyo. Sana huwag po kayo magalit kaagad. Bakit na po? Buntis na ba si Lily? Aba, mabuti yan para may pagkaabalahan na kami ng balae ko. Lolo, please. Wala pa kami dyan. Seryoso hutong sasabihin namin. Saway ni Owen sa kanyang lolo Moreno. Tumango naman ang doon habang tahimik naman ang ama ni Lily. Tay Mando, mahal ko ang anak niyo. Sa katunayan, matagal ko na pala siyang nakilala. At alam kong siya ang babae na katakda para sa akin. Para maging asawa at ina ng mga anak ko. Pero tay, may ipagtatapat po sana ako sa inyong dalawa ni Lolo. Binigyan ko si Lily ng 5 milyon kapalit ng pagpapakasal sa akin. Biglang tumahimik ang buong bahay, pati na ang ibang bisita. Wala ni isang nagsalita, kaya nagsalita muli si Owen. I like her already, nung hindi ko pa nasabi ang tungkol sa pera. Kaso naunahan ako ng katorpihan kaya yun ang nagawa ko. Lolo, I don't care about your last will anymore. Patawarin mo lang ako at hayaan mo akong makasal kay Lily. Tahimik na nag-isip ang dalawang matanda kaya nakaramdam ng takot si Lily para sa kanila ni Owen. Magsasalita na sana si Lily nang biglang tumawa ang dalawang matanda. Ang takot na nararamdaman ni Lily ay napalitan ng pagtataka. Tay! Lolo! Anong nakakatuwa? Hindi ho kami nagbibiro dito. Ani ng dalaga sa dalawa. Tumigil naman sa kakatawa ang dalawang matanda sa kainayos ng don ng nagusot niyang damit. Mga apo, hindi kami galit dahil alam naman naming dalawang tungkol dyan. Nang sabihin ko yan sa kanya ay syempre nagalit siya. Pero sinabi ko naman na ganun lamang manligaw ang apo ko. Para saan pa at mapera kami kung hindi rin naman kami makakatulong sa iba, hindi ba? Tsaka, kasalanan ko rin naman kung bakit dinaan ka niya sa paspasang paraan, iha. Tinakot ko sa last will testament eh. Eh kung hindi sana ginawa yon, eh di hindi kayo magkakakilala, hindi ba? Tama siya anak. Mahal kita kaya sino pa ako para magalit sa'yo at pigilan ang kasal nyo. Nawalan ka na ng kaibigan dahil sa mahirap lang tayo. Ayokong dumating sa punto na mawalan ka pa ng mahal sa buhay dahil sa pride ko. 25 anyos ka na iha. Nararapat lamang na maikasal ka na upang magkaroon na kami ng apo. Napayakap si Lily sa ama nito nang dahil sa sinabi nito. Pati na rin si Owen. Nakiyakap na rin ang Don kaya natawa na lamang sila ng sabay-sabay. Sa isang iglap ay nawala ang takot at kabang nararamdaman ni Lily para sa kanila ni Owen. At higit sa lahat ay alam nilang pareho na mahal nila ang isa't isa. Lumipas ang 1 taon ay tuluyan nang naikasal si Lily at Owen sa simbahan. Imbitado ang lahat ng trabahante ni Owen sa kumpanya, pati na ang mga tauhan ng Don sa asyenda nito. Inimbitahan rin ni Lily ang dating kaibigan pero hindi ito dumating. Hanggang sa matapos ang kasal ay dumiretso na lamang sila sa airport dahil gaganapin sa ibang bansa ang kanilang honeymoon. Handang-handa na si Lily sa kanilang pag-alis ng mag-asawa dahil nasa kanya ang pinakaiingatang bagay na tiyak niyang ikakasaya ng asawang si Owen. Mahal na mahal niya ang asawa, kaya lahat ay ginagawa ni Lily mapasaya lamang ito. 1 buwan rin silang nanatili sa ibang bansa at nang makabalik ay dumiretso kaagad sila sa mansyon ng kanilang lolo Moreno. Si Owen at Lily na ang namamahala sa kumpanya, samantalang ang ama at lolo naman ng dalawa ang namamahala sa asyenda. 6 na buwan lamang ang nakalipas ay tuluyan ng nagdalang tao si Lily sa kauna-unahan nilang anak ng asawang si Owen. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda
nang isinilang ni Lily ang isang batang lalaki makalipas ang ilang buwan. Kami na ang mag-aalaga sa bata, mga apo. Magpayaman pa kayo lalo habang kami narito sa mansyon. Masayang wika ni Don Moreno. Napailing naman si Owen sa sinabi ng matanda. Mukhang wala kang balak na ipahawak sa amin ang anak namin, lolo ah. Matagal-tagal pa bago buntisin muli ang asawa ko, lo. Para alam niyo lang. Natawa naman ang dalawang matanda at nakatanggap naman ng kurot si Owen galing sa kanyang asawang si Lily. Anong tingin mo sa akin ha, baboy? Hindi ganyan kadaling magbuntis at mga anak lalaki ah. Para alam mo lang din. Irap ni Lily sa asawa. Napakamot na lamang si Owen sa kanyang ulo at dahil doon ay natawa ang dalawang matanda. Maya-maya pa ay parehas nang napangiti ang mag-asawa habang pinapanood ang dalawang matandang tuwang-tuwa na nakikipaglaro sa walang kamuwang-muwang na sanggol. Labi silang nagpasalamat sa magandang biyaya na pinagkaloob ng langit sa kanila. Sinubok man sila ng ilang taon, ngunit pinagbigyan naman sila ng panahon.